Nakaramdam ng epekto ang mga kandidato sa Senado ni Marcos sa pagsuko niya kay FPRRD Duterte sa ICC. Nagpahayag ng pangamba ang mga senatorial candidate ng alyansa para sa bagong Pilipinas ni Bongbong Marcos na naapektuhan ang kanilang kampanya sa desisyon ng Chief Executive na isuko sa International Criminal Court o ICC si predecessor Rodrigo Duterte. Ayon sa mga source, nahihirapan ang mga kandidato na ipagtanggol ang hakbang ng administrasyon na umani ng batikos mula sa iba't ibang sektor. Ang investigasyon ng ICC sa umano'y pagkakasangkot ni Duterte sa extrajudicial killings noong panahon ng kanyang pagkapangulo ay nagbunsod ng mainit na debate, kung saan ang ilan ay nangangatwiran na ang Pilipinas ay hindi dapat makipagtulungan sa internasyonal na hukuman. Habang umiinit ang panahon ng kampanya, nahihirapan ang mga senatorial bet ni Marcos na i-navigate ang masalimuot na issue na naglagay sa administrasyon sa depensiba. Ang sitwasyon ay nagbangon ng mga katanungan tungkol sa epekto ng issue ng ICC sa darating na halalan at ang kapalaran ng mga kandidato sa pagkasenador sa team ni Marcos. Katulad halimbawa dito sa pangangampanya ni Lito Lapid na ang sinisigaw ng mga nadadaanan ng kanyang motorcade ay Duterte kami. Bantay sarado rin ang bawat kilos nila, katulad halimbawa sa nangyari kay Amy Marcos na kitang-kita ang umano'y pandidiri nito sa isang netizens na gustong magpa-picture sa kanya. Sa katotohanan, hindi lang mga kandidato ng alyansa ang nakakaranas ng galit ng taong bayan, pati na rin ang mga politikong mambabatas na pumirma sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Una na nga dyan ay si Congressman Emang Pascual na harap-harapang sinisigawan ng Duterte ng mga tao sa basketball court na kanyang pinuntahan. Ang mga barbers din ay halos lumubog sa kahihiyan dahil sa parehong pangyayari sa Zamboanga City. Ang kaibahan lang nito sa iba ay mas malakas ang sigaw nila ng Duterte. Ang isyong ito ay binigyan naman ng komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon na kay Attorney Darwin Cañete ay, "Looks like the 2025 elections would be a binary choice. Either you are voting with former President Duterte and his allies or voting against him." Ayon naman kay Rob Ramses ay, "The worst is just beginning. Marcos Jr.'s reckless miscalculation in sending